Hi all signs, Gemini, Libra, and Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, and Capricorn. Yan po yung lineup natin sa short reading natin tungkol sa inyong buhay pag-ibig. Opo, at this is timeless reading, general reading. Kung naulit yung mensahe, meaning to say na iniisip pa rin niya. Yes, one specific question pa rin, which is majority request to, na kung ano yung iniisip ng person mo. Okay, so tandaan nyo po yung lineup ng reading. Let's start with air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Huwag nyong kalimutan. Opo, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell notification nang malaman nyo para malaman nyo na may bago tayong video. Para po kay air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Spirit's guide, ano po yung iniisip ng person ni Gemini? Okay. Gemini. Gusto niya maging stable. Oo, gusto niya maging stable sa buhay. Iniisip niya to kaya naging hard worker siya. At malaki ang tiwala niya. Malaki ang tiwala niya sa inyong relasyon. Busy siya dito eh. Gusto niya magkaroon ng long-term abundance, steady progress. Ayaw niya ng away. Kaya nag-decide itong taong ito na hindi yung parang, hindi siya nagmamadali. Kumbaga relax lang. Relax lang para walang away. Ayun. Yan yung iniisip niya. At sabi pa dito, mas lumawak ang kanyang ambisyon. Dalawang card kasi nagsabi dito na very confident siya na magkakaroon ng growth ang inyong relasyon. At the same time, magkakaroon ng personal growth, magkakaroon ng improvement sa inyong relasyon. Malaki ang tiwala niya na strong, confident, compassionate kayo sa isa't isa. Well-established and successful ang inyong relasyon. Masaya po siya. Yan po yung iniisip niya ngayon. Spirit's guide, ano po yung iniisip ng person ni Libra? I need 2 cards po. Malalim ang iniisip, maraming iniisip, pwedeng choices, pumipili siya. Nag-daydream. Yung mga possibilities na mangyayari po. Nag-iisip ng mga plano pangarap sa buhay, nag-iisip ng mga desires sa buhay. Actually, may nakita kong temptation dito. Marami kasing cases temptation, di ba? Pwedeng temptation sa isang tao, temptation sa paggasta sa isang paggasta. Oo. Pero most likely, ito nag-iisip talaga to regarding sa dream niya sa inyong relasyon. Mas lumawak ang kanyang ambisyon. Actually, Libra, may nakita ako ditong kasal. Iniisip niya kasal. Iniisip niya magpatayo ng bahay or magpatayo ng negosyo. Iniisip niya yung parating na anniversary or monthsary.
Gusto niyang mag-bonding kayo. Masaya, masaya ang nakikita ko dito. Tapos, gusto niyang magkaroon ng celebration. Gusto niyang magsama na kayo sa isang bubong. So, ang ganda. Ano po yung iniisip ng person ni Aquarius? Oh, kaya lumundag eh. Lumundag yung cards. Kasi nag-overthink po siya. Marami siyang ideas, marami siyang iniisip, pero ang ending, nag-overthink. Pwedeng pauwi or gusto niyang umuwi. Kasi may nakita kong travel dito. Pero din, gusto niyang mag-travel. Okay, nag-iisip siya nandito ng vision for the future. Gusto niya mag-create kayo ng solid foundation, mag-establish kayo ng kahit anong plano para sa pag-level up nyo. Yang iniisip niya. At yung sabi ko kanina na overthinking, parang nagkaroon to ng anxiety. So, better check this person. Anxiety, pag-alala, stress. Yan yung nakikita ko. Gusto niya nang may kausap. At hindi magandang tulog or hindi maayos yung tulog. May fear, naghihinala, dumadalas ang pagkakaroon ng masamang panaginip. So, better check this person, Aquarius. So, next is kay water signs. Shuffle ko lang ha, water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click yung bell notification nang malaman nyo na may bago tayong video. Kung gusto niyo pa. Para kay water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Spirit guide, ano po yung iniisip ng person ni Cancer? I need 2 cards po. Cancer. Nanindigan sa kanyang desisyon, defensive, gumagawa ng plano, kasi may challenge siyang may challenge siya na encounter dito eh, struggle, challenge, pero haharapin niya to, para matapos na. May ganap din na pinagtanggol niya yung kaibigan, ikaw ba, o miyembro ng pamilya laban sa iba. May nakita kong ganyan. Na nag-focus siya sa problema. Oo, na nagkaroon ng stagnation. May ganap kasi na conflict dito, Cancer. So, gusto niyang i-share to sa'yo. Gusto kanyang kausapin. Kung kayo ay nagkaroon ng conflict, kailangan kasi na kung magsalita siya, makinig ka sa kanya. Magsasalita ka, makinig siya sa iyo. Bigayan. Kasi mukhang sabay-sabay nagsasalita sabay-sabay. Pero ma-overcome to kasi haharapin niya. Itong 2 card na ito, haharapin niya. May fear, oo, pero haharapin niya to. Kasi ito, pagtatapos ng mapait na sinapit, nagaganap ang pagtatapos kasi may pagtanggap na hinarap niya. Pwedeng may separation, tumiulag, umalis, or di kaya yung paulit-ulit na lang na concern ay nabigyan na ng sagot, nabigyan na ng solusyon.
So, mawawalan na yung mga blockages na kasi may acceptance na dito at may natutunan siya sa mga nangyari. Spirits guide, ano po yung iniisip ng person ni Pisces? I need 2 cards po. Kunin natin to. Okay, so nakikita ko dito, nagkaroon po ng bagong relasyon. Nagkasundo, nagkaroon ng deal, nagkaroon ng promises, agreement. Kapasok lang ng relasyon. At mukhang may sasabihin nitong good news. Oo. Mukhang may sasabihin nitong good news. At nakikita ko dito masaya. Masaya, mahal na mahal ang isa't isa. Very supportive sa mga ginagawa o plano sa buhay. Okay, ang lakas ng energy ng single parent dito na kung hindi siya or hindi ka na single parent, pwedeng may malaking influence ang single parent sa inyo. Tapos nagpa siya ito, naging honest sa sarili. Gumawa ito ng desisyon Okay? Spirits guide, ano po yung iniisip ng person ni Scorpio? Okay. Bonding. Gusto niyang mag-bonding. Pwedeng nag-bonding na kayo ngayon. Family, may mga bata, may nakita kong ganyan. At happiness, nakita ko. Masaya, satisfied sa buhay. At magbibigay ito ng sustento or siya yung makakatanggap. Magbibigay ng sustento para sa mga bata or siya yung makakatanggap. Yan yung iniisip niya. May fulfillment sa pangarap, granted yung manifestation niya. Basta nakikita ko dito yung satisfaction, katahimikan. Tapos may concern siya dito na sobra sa trabaho, sobra sa pag-overspend sa pera, or di kaya ay controlling person. May iniisip siyang ganyan. Okay? So next is fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Shuffle ko lang po, fire signs. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell notification nang malaman niyo na may video tayo. Para po ito sa iyo. Fire signs. Spirits guide, ano po yung iniisip ng person ni Aries? Oops. Okay. Hindi naka-move on. May nangyari, may nagawa, may
may nasabi na hindi naka-move on. Yan yung iniisip niya. Na-stuck siya sa mga nangyari. Ano to nawalan ng interest, pagwawalang kilos. Pwede din na may alok sa kanya Aries na pinag-isipan niya ng mabuti or kailangan may piliin. Natagalan siya sa paggawa ng desisyon or sa pagpili kasi guarded siya. Naging wiser pero too much yung pwedeng overthinking na. Itong pagkakaroon ng yung iniisip niya ngayon na kailangan niya magdesisyon or may pipiliin, yung bumipigil sa kanya is trauma or fear. Kasi ayaw niyang mangyari ulit yung mga nangyari sa nakaraan o na hindi niya nagustuhan. So, hindi siya naka-move on. Naghahanap siya ng sagot sa kanyang mga katanungan, solusyon sa kanyang problema. At may nalaman po siyang sekreto kasi malakas ang kanyang intuition. Spirits guide, ano po yung iniisip ng person ni Leo? Okay, may iniisip siya regarding sa pag-alaga. Inalagaan niya yung relasyon, ang kanyang sarili. Para din na mahusay kang mag-alaga sa inyong relasyon, sa pamilya, sa mga bata, maasahan. Yan yung iniisip niya. Tapos, iniisip niya na magtatagal ba kami nito? Oh, it might be this is about curiosity. Kasi positive naman yung sinasabi dito na maalaga, maasahan. It might be curiosity lang po ito. Ito magtatagal ba kami nito? So dapat magtiwala siya na magbuo kayo ng lasting partnership. Nakikita ko dito na may bagong may nanganak, may buntis. And this is also fertility Gusto niya mag-start ng family. Yes. Kung babae itong person mo, gusto niyang mabuntis. Kung lalaki itong person mo, gusto kanyang mabuntis. Kasi gusto niya na mag-start na kayo ng family, magbuo ng family. Yan. At nakikita ko dito na maasahan kayo at very generous kayo. Kaya nag-iisip ito ng stability, like ikaw na, pero curious siya Hindi naman siya negative na like may reklamo siya. So far wala naman ako nakitang reklamo dito. Like, magtatagal ba kami nito? Ngayon na dapat ngayon na ba magkaroon mi ng expansion? Oo, magdagdag anak. Kailangan na bang magdagdag anak? May mga iniisip siyang ganyan. And may nagkaayos. Okay. Ano to Dalawang card kasi nagsabi dito na gusto niya ng magbuo pa ng pamilya. I-go niya to at gusto niya na kung may anak na kayo, gusto niya magkaroon kayo ng karagdagang anak. Oo, gusto niya. Gusto niya talaga. Iniisip niya to. Actually, nag-iisip siya dito na mas masaya kung marami. Oo, mas masaya kung marami. Very inspired tong tao ngayon. Tapos, ang iniisip niya talaga about the future, about expansion, like yung magdagdag kayo ng anak, or magkaroon kayo ng anak, magbukod na kayo, yan.
iniisip ng person mo, Sagittarius. Ang unang nakita ko dito, Sagittarius, gusto niya na, what I meant is, may iniisip siya regarding sa loss of connection or loss of things or loss of opportunity. Pwede nga ang ugali ng taong ito na, like for example, wala akong pera, tapos, pwede self-deception lang yung, nag-iisip siya ng hindi nangyari pero nasasaktan siya sa mga iniisip niya. Yan. So, sana'y ma-overcome niya yan at mawala yung self-deception kasi magkakaroon niya ng blockages eh. So, baka kailangan mong kausapin. Baka kailangan ng kausap to, yung person mo. And, kailangan niya magtiwala sa kung ano ang darating. Kasi hindi siya comfortable eh, sa status. Oo. Hindi siya comfortable. Tapos may nangyari na may nasabi, may nagawa or naging naging toxic na hindi niya nahihirapan siya. Hindi siya makamove on ng dahil sa mga nangyari na hindi niya nagustuhan. So, yung sabi ko kanina na kailangan niyang kausap, kailangan talaga niyang kausap. Worried siya eh, worried. At maraming iniisip na actually naguguluhan. Naguguluhan siya. Kasi may challenges sa kanya, stress, yan yung nakikita ko sa kanya. Nang dahil sa loss, na nagsasuffer siya. So, instead na mag-make change siya or mag-move forward, parang na siyang nakakulong sa kanyang isipan na yung self-deception nga na iniisip niya yung mga bagay, mga sitwasyon ba na masasaktan lang siya. So, dapat mag-focus ito sa mind healing instead of suffering. At pwedeng iniisip niya na gusto niya magkaroon ng pera para magkaroon kayo ng anong tawag nito, kasal. Kasi gusto niya magkaroon ng kasal. Gusto niya or di kaya kung hindi kasal, pwedeng gusto niya mag-celebrate ng inyong special occasion like monthsary, anniversary, kung ano man yan. Pero sabi niya, wala siyang pera, ganun, walang pera. Pero gusto niya talagang i-celebrate ito. Gusto niyang magkaroon ng kasal or any kind of celebration or gusto niya magpatayo ng bahay. Gusto niyang mag-bonding kayo. Yan ang gusto niya. Pero at the end of the day, nakikita ko naman dito ma-overcome niya. Nakikita ko yung happiness niya dito. Opo. Gusto niya talagang gusto niyang magbuo kayo ng pamilya, magsama ng isa-isang bubong or mag-celebrate nga. Opo. So, move forward din tong taong to. Next is Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell notification para malaman niyo na may bago tayong video. Earth signs. Para po kay Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Spirit guide, ano po yung iniisip ng person ni Taurus? Nanindigan. Iniisip niya nanindigan siya at naging honest siya sa kanyang sarili. May mahalagang desisyon. Opo, mas lumawak yung ambisyon niya sa buhay. Actually, may ugali tong na masunod yung kanyang gusto. Yung may idea siya, decision or plano, gusto niya masunod. Tapos, ugali to ugali to or authority. Oo, authority person. At more on, anong tawag nito?
Ginagamit niyang lohika kasi sa emotion. Nagbigay ito ng mahabang pasensya. At sabi po dito na nanindigan talaga. Dalawang card na mismo nagsabi dito. Kasi may ganap na challenges or struggle pero baong tapang niyang harapin. Oo. Katapangan, kumpiyansa ang nakikita ko sa kanya. May ganap din na pinagtanggol niya yung kaibigan or ikaw ba o miyembro ng pamilya laban sa iba. Tapos ang ano dito tumigil siya masyado siyang focus sa problema. Nagdudulot ito ng pagtigil. May conflict. Okay, kung kayo ay may conflict nito ng person mo, kailangan kasi Taurus na kung magsalita siya, makinig ka. Magsasalita ka, makinig siya. Bigayan, kumbaga. Kasi nakikita ko dito sabay-sabay kayo nagsasalita. Habang nagsasalita ka, hindi siya nakikinig. Habang nagsasalita siya, na hindi ka nakikinig. So, dapat bigayan ito. Oo. Pero itong challenges na nakita ko, ma-overcome din to. And pwede din lang nagkaroon ng conflict ng dahil sa promises na hindi nabigay. Kasi nakita ko, pwedeng ikaw yung nag-promise na hindi mo nabigay. Kaya this person it might be na sinabihan ka. Basta may ma-overcome din to. Kung ano man to, ma-overcome din po. Ano ang iniisip ng person ni Virgo? Gusto niya ng freedom. Like, pwede din na gusto niya matapos yung problema niya. Pwede din na, mukhang may tampuhan kasi. Oh, ang advice kasi ng card dito na dapat niyang mag-move forward. Pero itong taong ito, hindi siya maka-move forward. Kailangan mag-usap at magpatawad. Pero at the end of the day, magdesisyon to na mag-uusap kayo. Tapos, ang gusto niya magkaroon ng pag-uusap at forgiveness. Kumbaga, hindi pa too late. So, kailangan ko tong ayusin. Yan. Pero, aminado naman tong taong ito na nasaktan siya or hindi siya maka-move forward. Pero, mas mangingibabaw yung paninindigan niya na maging honest siya sa kanya sarili, na bibigyan niya ng solusyon sa pamagitan ng pag-uusap at forgiveness, magkaroon ng forgiveness. Yan. Yung sinabi ko kanina, 'di ba? Freedom. O, gusto niya matapos na. Gusto niya bigyan niya ng laya. Kasi kung tampuhan na nagkaroon ng conflict, gusto niya na matapos na. Mawala na yung conflict. Okay, malakas ang energy ng single parent dito. Pwede ikaw to, pwedeng siya. Pwede din na kung hindi kayo single parent, pwede din na anong tawag dito? May influence ng third party. What I meant is, it might be third party, pero yung third party is malaki ang kanyang influence sa inyong dalawa. Yan. Pwede hindi siya literal na third party na ikakasira ng relasyon. It might be this third party is mentor, kumbaga. Basta malaki ang kanyang influence sa inyo. And gagawa siya ng desisyon dito. Kung wala po yung third party, mas mabuti. Gagawa siya ng desisyon dito, magpo-focus siya sa logical kaysa emotion. Basta ang gusto niyang taong ito is freedom. Magsaset din siya ng boundaries. Magiging honest siya sa kanyang sarili, magdedesisyon siya, gusto niyang magkaroon ng freedom. Maraming cases sa freedom ha. Pwedeng literal na freedom. Pwede din na mawala yung conflict na yan.
Yung makakawala, kumbaga, para magkaroon ng recovery. Spirits guide, ano po yung iniisip ng person ni Capricorn? Capricorn, nag-walk away. Oo, yung iniisip ng person mo is, pwedeng literal to nag-move forward sa concern niya. Pwede din na literal nag-walk away to, umalis. Oh, kasi nakikita ko dito na may concern siya sa toxicity. Dalawa yung nakikita ko eh. Pwedeng, yun nga, yung sinabi ko kanina, nag-walk away, umalis, pwedeng separation to. Kasi this person wants growth. Pwede din na andyan siya, pero nag-move on siya. Ayoko nang isipin yun, sige, move forward tayo. Para magkaroon ng bagong simula. Pwede. Basta ang punto ng taong ito is, iniisip niya, gusto magkaroon ng growth. Mag-level up, freedom, yan yung nakikita ko. Nang dahil sa ginawa niya, magkakaroon siya ng yung pagtatapos ng isang mapait na sinapit. Oo, mawawala yung mga blockages, hadlang, matatapos yung paulit-ulit na lang na concern, nabigyan na ng solusyon, nabigyan na ng solusyon, nabigyan na ng sagot sa kanyang mga katanungan. Pwede din na, yung separation nga, dalawang card po mismo nagsabi, separation. Or umalis yung sinabi. Pwede din na hindi naman umalis ha, or separation. Baka mag-react yung iba dyan. Oo, pwede natanggap niya yung mga nangyari at na-learn niya yung mga nangyari sa nakaraan at nag-move forward. Kasi ang learnings is yan sagot. Oo, sagot sa mga katanungan, solusyon sa inyo sa problema. May na-realize siya. Yan. So, yan po. Maraming salamat. See you tomorrow.